Saan nga ba nagmula ang mga anting-anting? Paano ba nagkaroon ng mga Pilipino nito? Ano-ano ang mga orasyon na ibinubulong upang magkaroon ng bisa ang mga anting-anting o gaymat? Ano-ano ang karaniwang salitang ginagamit dito? Mga simbolo na nakapaloob at iba't ibang uri ng mga anting-anting. Kung nais mong malaman ang mga ito, panoorin mo hanggang dulo at sabay-sabay nating tuklasin. Mahaba na ang kasaysayan ng anting-anting sa Pilipinas. Mula pa noong bago pa dumating ang mga Kastila ay pinapaniwalaang mayroon ng isinulat na anting-anting ang mga sinaunang Pilipino. Ngunit hindi ito katulad ng mga itsura ng anting-anting sa ngayon na kung saan ay karaniwang gawa sa mga metal, papel, uri ng mga bato at iba pa. Ang mga Pilipino noon pa man ay mapaniwalain na sa mga mahihiwagang bagay, lalo na kung ito ay tumutukoy sa mga kapangyarihan na siyang maitataglay. Naniniwala ang mga Pilipino noon sa ritual, mga pamahiin at mga pagnanais na kapangyarihan na siyang laging mapapasayo. Dito na pumasok ang mga anting-anting na maaaring dalhin kahit saan ng isang individual. Ang anting-anting ay isang kasangkapan na siya nagpoprotekta at nagagabay sa taong nag-aangkin nito. Maraming mga Pilipino sa ngayon ang naniniwala sa taglay itong bisa, lalo na't ito ay pumapaloob sa kabanalan na siyang tinataglay ng bawat anting-anting. Naglalaman ito ng mga simbolo na mayroong kalakip na pahiwatig at mga salita o dasal na nakasalin sa Latin na kung bubusisiin ay may kinalaman sa mga pahayag ng Biblia. Maraming uri ng anting-anting sa Pilipinas. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gamit mula sa kahit ano pa mang pangangailangan o kagustuhan ng isang tao. Marami na nagbago sa panahon ngayon. Ngunit ang kapangyarihan at karismang natataglay ito ay nagpapatuloy pa rin. Anong nga ba ang mayroon sa anting-anting? At kung bakit magpasa hanggang ngayon ay may mga tumatangkilik at gumagawa pa sa mga ito? Ang mga anting-anting ay nagsimula na mapakinabangan ng mga ninuno natin bago pa dumating ang mga Kastila. Hindi ito tulad ng itsura nito sa ngayon na siyang kalimiting pabilog o hugis at sulok na mayroong mga simbolo na may kinalaman sa Biblia. Ang mga simbolo ay mayroong nakasulat o nakaukit ng mga Latin na salita. Sa panahon noon, kalimitan mga buto ng hayop ang karaniwang ginagawang anting-anting. Pwede rin gawing anting-anting ang mga espesyal na mga buto noon na matatagpuan sa paligid o di kaya ang mga pinatuyong mga prutas na maaari nilang gawing kwintas. Sa pagdating ng mga Kastila, ipinakilala nila ang Kristyanismo sa mga katutubo at ang mga anitong sinasamba nila noon ay sinasabing ito ay gawa ng Diablo at dapat nang tigilan at lupigin. Ngunit kahit na ganito ang nangyari, hindi pa rin nawala ang paniniwala sa kapangyarihan taglay ng mga anting-anting. Nagpapatuloy pa rin ang paggawa at paggamit nito. Nagbago nga lang na itsura at nagkaroon ng mga simbolo na makikita sa Biblia tulad ng Espiritu Santo, Santissima Trinidad, Sagrado Pamilya at Virgin Madre. Sinasabing ang salitang anting-anting ay salitang Javanese na may ibig sabihin na nakasabit. Hindi lang sa Pilipinas kumalat ang ganitong mga bagay, pati na rin sa mga kalapit bansa. Ang kalimitang gamit ng anting-anting ay para sa proteksyon ng nagmamay-ari nito. Ngunit may mga iba pang gamit base na rin sa kagustuhan ng may-ari. Sa panahon ngayon, upang magkaroon ng bisa ang anting-anting, kailangan itong orasyonan o bulungan ng salitang Latin. Ang mga materyales ay depende sa mga bagay na makikita sa paligid. Ngunit ang karaniwan ay mga metal, tanso, bakal o kung minsan ay ginto. Minsan naman papel, basyo ng bala o bato at mga bagay na maaaring ukitin. Ang bisa ng anting-anting sa panahon ng Revolusyon sa Pilipinas ay sinasabing nagamit rin ng ating mga bayani. Gumamit din sila ng mga anting-anting para sa kanilang kaligtasan. Isa na rito si Macario Sakay na may dalang anting-anting na papel upang ituro ay pansalag at lumis ang mga bala na maaaring tumama sa kanya. Isa rin si Andres Bonifacio sa may anting-anting na may nakalakay na Birhen del Pilar, habang si General Antonio Luna ay gumamit ng Virgen Madre. Sa iba pang gamit ng anting-anting ay sa pamamaraan ng panggagamot. Karaniwan, ilan sa mga albularyo ay nagtataglay nito. Kasabay ng pagbulong nila sa kanilang mga pasyente, pinapahiran nila ang anting-anting ng mga langis dahil sinasabing ang langis ay nagdadagdag ng kapangyarihan sa anting-anting. Binubulungan ng mga Latin na wika ang mga pasyente. Kalimitan, habang hawak ng albularyo ang ulo ng pasyente o kaya'y inilalapat ng albularyo ang anting-anting sa balat ng pasyente. Nagpapabaga rin sila ng insenso na nakalagay sa isang maliit na lalagyan na may hawakan. Minsan ay hinahaluan din nila ito ng kandila habang ito ay kanilang pinapabaga.
Ang pamamaraan na ito ay ginagamit din nila sa pagtataboy ng mga elemento o mga alagad ng kadiliman. Mayroon din mga anting-anting na natangi lamang para sa ganitong sitwasyon. Ito ay depende na rin sa nagmamay-ari nito dahil sila lamang ang nakakaalam kung anong anting-anting ang nararapat para sa isang sitwasyon. Ang mga masasamang elemento na maaari magpahamak sa tao ay maitataboy kapag ang taong ito ay mayroong anting-anting na taglay. Ang kulam at barang ay ilan lamang sa mga gawaing kinakalaban ng anting-anting. Ang mga paniniwalang ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon, partikular sa mga liblib na lugar sa bansa. Mayroon pang ibang gamit ang mga anting-anting tulad ng panggagayuma upang mabilis na mapasagot o kaya makuha ang loob ng iyong mapupuso ang tao. Karaniwan ding ginagawa ang mga anting-anting upang pansalag sa mga bala, tuklaw ng ahas, apoy, pang-iwas sa aksidente o kaya'y para makaiwas sa patalim. Ang mga dahilan ito ay bilang proteksyon sa nagmamay-ari ng anting-anting. Maaari rin itong dasalan para pumasa sa mga exam. Orasyon ang ginagamit bago pa man ipagamit sa isang tao ang anting-anting. Binubulungan muna ito ng mga antingero upang ito ay magkaroon ng bisa. Ang mga bulong at orasyon ay depende sa kung anong uri ng sitwasyon maaaring gamitin ang anting-anting. Latin ang pangunahing wikang ginagamit upang orasyonan ang mga anting-anting na kalimitang ang mga bulong ay nangagaling sa mga verse sa Bible. Karaniwang nababanggit sa orasyon ang salitang Diyos na ibig sabihin Jesus, ang Espiritu Santo na Holy Spirit at ang pangalang Birheng Maria. Ang gamit ay depende sa orasyon na ibubulong at ito ang mga sumusunod. Ang orasyon na ito ay para sa pangontra sa mga bala. Ito naman ay binubulong para sa aksidente. Ang orasyon naman na ito ay para sa mahal na Birhen kontra sa lahat ng armas. Ilan lamang yan sa mga orasyon na ginagawa ng mga antingero bago ipamahagi ang isang anting-anting. Sa mga liblib na lugar tulad sa mga probinsya ay may mga kumukonsulta pa rin sa mga albularyo. Ito ay kasadahilan ng malayo o walang matatagpa ang mga ospital sa kanilang lugar o kaya ang kanilang karamdaman ay hindi matuklasan o kaya hindi kayang gamutin ng modernong medisina. Tulad din na nabanggit, ang mga pasyente ay inuorasyonan nila upang ang mga masasamang elemento raw ay maalis at tuluyang lubayan ang katawan ng may karamdaman. Habang nagwiwika ng Latin, pinapahira ng langis ang pasyente at kung minsan ay pinapainom nito upang maitaboy ang masamang elemento. Sa pamamaraan ng pagtataboy, sisigawan ng albularyo ang pasyente o ang masamang espiritu na ikaw espiritu ka, lumayas ka sa may sakit, iwan mo na siya at umalis ka na. Habang nakatutok o nakahawak sa kamay ng pasyente, may mga pagkakataon na lumalaban ang sumapi sa katawan. Sumisigaw ito at nag-iiba ng boses. Sinasabi rin na nagtataglay ng kakaibang lakas. Subalit, dahil sa gamit ng albularyo na anting-anting, maya-maya'y makakaramdam ang pasyente na tila guminhawa ang pakiramdam. Ngunit ang ganitong pamamaraan ay wala pang matibay na ebidensya upang sabing ito ay nakakagalingan ng karamdaman. Mga salita at simbolo ang gamit na anting-anting ang inabutan ng mga Kastila. Ngunit hindi ito nawala. Nagbago lamang ang pisikal nitong kaanyuan. Hindi na ito katulad ng dating itsura na buto lamang ng hayop, partikular ang ngipin o kaya ay bato. Nagbago ang itsura nito upang makibagay sa pagbabagong nagaganap. Nagkaroon ng mga salita na nakaukit sa anting-anting at mga larawang may malalim na ibig sabihin. Karaniwang mga imahe ng mga banal na nilalang ang nakaukit sa anting-anting tulad nila Jesus, Birheng Maria, Saint Benedict at Trinity. Mayroon ding simbolo ang mga anting-anting na tatsulok na may mata sa gitna. Ito ang tinatawag na all-seeing eye of God. Ayon sa mga antingero, ang ibig sabihin ng mata sa gitna ay nangangahulugang infinite Diyos na kung saan ay nakikita ang lahat o kaya'y binabantayan ng Diyos ang lahat. Ang ganitong simbolo ay ginagamit ng masoneriya. Ngunit ang simbolong ito ay nakapaloob sa isang anting-anting na sa paniniwala ng iba ay may basbas ng Diyos. Pero ano nga ba ang masoneriya? Ito ay isang pandaigdigang samahan ng mga intelektual o habit knowledge at may malayang kaisipan para sa kapatiran at pagtutulungan. Hindi tiyak ang lugar ng pinagmulan nito, ngunit tinatayang lumitaw ito noong 16 hanggang 17th century. Sa kasalukuyan, laganap ito sa buong mundo at mayroong mahigit kumulang na 6 na milyong miyembro noong 1856. Itinatag ng kapitang Espanyol na si Jose Malcampo Morje ang unang masoneriya sa Pilipinas na tinatawag na Primera Los Pilipina. Sa ilalim ng proteksyon ng Grand Oriente, tanging mga Espanyol ang maaaring maging kasapi nito. Pero kalaunan
nagkaroon na rin ng mga iba pang kasapi sa ilalim ng pamumuno ng mga Ingles at German. Ang iba pang mga anting-anting naman ay iba din ang mga hugis, tulad na lang ng krus, maliit na Santo Niño at iba pa. Ang bawat mga imahe ay may nakaakibat na kahulugan, tulad na lang ng mga nakaukit na mga salita o letra sa mga anting-anting. Ilan sa mga halimbawa ang salitang Roma, na kalimitang matatagpuan sa ibabang bahagi ng mata ng Infinito Diyos. Ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan ay kasakiman. Ang Satur ay isa rin sa mga halimbawang simbolo na nakaukit sa anting-anting. Kung iyong babasahin mula pakanan, pakaliwa, pataas o pababaman, Satur pa rin ang lalabas ng mga letra. Ang Satur ay nangangalugang lumika o pinagmulan. Ang Arepo ay walang malinaw na kahulugan, ngunit maaaring nangangahulugan na pagkapang. Ang Tenet naman ay nangangahulugang tagapag-alaga, habang Opera ay pagbibigay ng gawa. At ang Rotas naman ay nangangahulugang gulong. Ngunit kung aalamin ang ibig sabihin nito sa mga anting-anting, sinasabing ito raw ay proteksyon laban sa panganib o kasamaan. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga sulat na anting-anting. Ilan yan sa madami pang simbolo at mga salita na makikita sa anting-anting. Ang anting-anting din ay humihina ang kapangyarihan, lalo kung ang may hawak nito ay nagiging masama ang reputasyon o pag-uugali. Ang kailangan ay palaging magdasal upang ang kapit sa pananampalataya ay lumakas at ang kapangyarihan nito ay lalong manumbalik. Sinasabing ang kalakasan ng kapangyarihan ng anting-anting ay sa linggo ng mahal na araw, lalo na sa Biyernes Santo, kung saan ginanap ang pagpapako sa krus ni Kristo. Kasabay ng araw na ito ang pag-orasyon sa anting-anting upang manumbalik ang kapangyarihan at lakas nito. Sa pisikal na itsura, may mga iba't ibang itsura ang anting-anting. Meron hugis bilog, tatsulok, paryaba, parisukat. Iba-iba rin kung saan ito maaaring gamitin o paglagyan. Maaaring metal, papel, botelya, bato, ngipin o bala. Maging ang damit at kung ano-ano pang maaaring paglagyan nito. Kung tutuusin, anumang bagay ay maaaring gawing anting-anting. Katumbas lang nito ang orasyon na dasal at maaari na itong pakinabangan. Sa mga anting-anting na ginagawang kwintas, karaniwan ang mga ito ay gawa sa metal, tulad ng bakal, tanso, pilak at kuminsan ay ginto. Ang ganito mga anting-anting ay inuukitan ng mano-mano ng isang antingero. Ang mga ito ay maaaring gawing pulseras, hikaw o kaya sinturon. Maaari rin gawing anting-anting ay isang basyo ng bala kung ito ay bubutasin, lalagyan ng tali at orasyonan. Ang mga tao na may ganitong uri ng anting-anting na sinusuot ay mararamdaman ang benepisyo nito habang ito ay suot-suot. Ngunit kung hindi nila ito dala, hindi rin sila mapoproteksyonan ng anting-anting. Mayroon din namang anting-anting na iniinom upang ang bisaro nito ay di maalis sa katawan ng tao. Maaari rin itong isang bagay na kinakain at kapareho rin ito ang dahilan sa iniinom. Mayroon din namang iba na talagang ibinabaon sa katawan sa pamamagitan ng pagbutas sa balat ng tao. Ang ganitong mga pamamaraan ay sadyang delikado at mga biyasa lamang ang dapat gumagawa. Kalimitan itong ibinabaon sa braso ng tao. Mayroon din ng mga agimat na sadyang itinatato sa katawan. Napupuno ng mga tato na mayroong simbolo at mga salita na tulad sa inukit upang hindi maalis sa kanila ang benepisyo na taglay ng anting-anting. Sa pang-uri ng anting-anting na sumikat noong panahon ng Rebolusyon ay ang anting-anting na nakasulat sa papel. Maaari rin gamitin ang tela o damit, pwede rin panyo o kahoy. Mga simbolo ng mga salita na may kahulugan ang makikita rito. Ngunit ang ganitong mga anting-anting ay kailangan pakaingatan dahil ang mga ito ay madaling masira, lalo na kung ito ay mabasa. Kadalasan sa tela ito itinatago at minsan ay kinakabit sa kanilang mga kasuotan. Ang bentahe lamang ito ay wala itong bigat sa katawan dahil magaan lamang ito at hindi pa ito madaling makuha. May mga pagpapasa rin ng anting-anting bago mamatay o ayaw na may-ari. Ang pagpapasa ng anting-anting sa pagmamanahan nito ay hindi rin ganun kadali. Kadalasan, ang kailangang pagmamanahan nito ay ang natatanging panganay na anak lamang. At kung ito ay may papasa sa maling kamay, ang bisa raw nito ay mawawala. Sa panahon ngayon, ang anting-anting ay hindi na ganun karaming tumatangkilik. Karaniwan na lamang sa kanila ay mga mas nakakatanda na nangangailangan nito sa kadahilanang pagpapalago ng negosyo, proteksyon sa sarili at pamilya, para sa swerte at upang makaakit ng iba. Sa panahon ngayon na mas yumabong pa ang teknolohiya at mga kaalaman ay nadaragdagan pa, nawawala na ng oras ng mga Pilipino para mapaniwala sa galtong paniniwala. Sa ngayon, iilan na lamang ang mga kilalang lugar na nagbebenta nito. Kilala dito
ang Quiapo. Sa tabi ng isang makasaysayang banal na simbahan ng Quiapo ay makikita sa paligid ang samot-sarang tindahan ng mga naglalako ng anting-anting. Ito na lamang ang kilala sa Metro Manila na kung saan marami pa rin nagtitinda ng mga anting-anting at iba pang mga bagay na kalintulad nito. Hindi sang-ayon dito ang simbahang Katoliko, lalo na ikinakapit nila sa pananampalatayang Katolika ang mga anting-anting iwagimat. Sinasabing ang mga anting-anting ay isang kasangkapan ng Diablo upang ilayo sa tamang landas ang mga taong gagamit nito. Sa panahon ngayon, pagdating sa usapang kabanalan, hindi na masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ang anting-anting, lalo na't dumadami ang iba't ibang sektang nagtuturo ng mga salita ng lumika. Masama ba ang anting-anting? Sa kultura ng mga Pilipino, ang anting-anting, agimat o bertot man ay mahalaga dahil isa ito sa pagkakakilala ng bawat mga ninuno natin. Nagbigay ito ng malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas, pati na rin sa paghubog nito. Subalit, sa pagdating ng reliyon, ito ay masasabing masama dahil ito ay taliwas sa turo ng simbahan. Ang anumang hindi naaayon sa Biblia, partikular sa kabanalan, ay masasabi nilang gawa ng Diablo at dapat nang matigil dahil walang magiging magandang bunga at tuluyan lamang itong pagkalihis ng landas ng paniniwala sa Diyos.